pag-asenso ng buhay ng tao talaga, depende na lang yan sa kasipagan mo, depende lang sa diskarte mo kung paano mo iangat yung sarili mo, lalong-lalo na po kung wala ka namang pinag-aralan. My name is Dio Balbuena, aka Diwata, from Samar. At ngayon po, may-ari na po ako ng Diwata Paris Overload na talaga namang pinupuntahan ng mga maraming tao. Ayan, si Diwata kasi lumaki talaga ako from Samar. Pero siyempre kami mga probinsyano, dahil mahirap na naman kasi talaga yung buhay naman sa probinsya kasi ang source of income namin doon is magsasaka kami, nagtatanim ng palay, nag-aani, nag-aabaka. So nag-decide din talaga ako, siguro mga bata pa ako noon, yung mga 16 years old, para pumunta din sa Manila kasi nangangarap din akong pumuti at gumanda. Kasi feeling ko dati talaga, yung mga galing ng Manila, pag galing sa amin sa probinsya, pupunta ng Manila, na madali ang trabaho dito, saka madali magkapira. Hanggang sa sinama ako ng kapatid ko, bali, 4 kami, nagpunta dito ng sabay-sabay. Ang source of income talaga namin doon, di ba, palay, magtanim ng palay, magkupras, mag-apaka. Imagine mo, ang taas-taas ng niyog. Akyatin ko yan para makakuha lang ako ng mga 10 piraso, 5 piraso, depende doon sa bunga kung ilan. Tapos kung kuprasin namin yan, babalatan pa yan, tapos lalagyan pa ng apo yan para maano. Ay di ba, kababae kong tao, tapos akyat ako ng mga bundok-bundok, ay panglalaki yun. Kaya tabi ko talaga, mas pinili ko talaga na mag-stay ng Manila at maraming opportunity, mabilis ang pera. Depende lang din yan sa diskarte mo, lalong-lalo na nung natutunan ko na paano mabuhay sa Manila na mag-isa. Ang una kong pinasukan ng trabaho dati ay nagtitinda kami ng prutas. Nag-construction din ako ng how many years? 5 years yata. Kasi meron akong friend na, sabi niya, bakit hindi mo subukan magtrabaho ng construction? Kaya mo naman yan kasi alam ko malakas ka naman. So nag-try ako for 5 years. Kaya lang, nag-pandemic before, di ba? Nag-pandemic before. Lahat ng trabaho namin, pinatigil dahil nga sa pandemic. Mayroon akong pera na nagnegosyo ngayon ako, nagtinda ako ng hindi pa dati Paris mga sigarilyo, soft drinks, mga kanton, kapi-kapi. Doon ako nagsimula. Yung knowledge ko sa pagpaparis, kasi wala naman talaga ako alam dyan, nanggaling doon sa friend ko. Kaya nagpapasalamat ako doon sa friend ko kung nasaan ka man ngayon. Hanggang ngayon, kinarir ko na siya, naging Diwata Paris na siya. So doon po nag-start yung aking business journey. Pag-asenso ng buhay ng tao talaga, depende na lang yan sa kasipagan mo, depende lang sa diskarte mo kung paano mo iangat yung sarili mo, lalong-lalo na po kung wala ka namang pinag-aralan. Kaya ang natutunan ko talaga yung maging masipag sa buhay, huwag sumuko sa hamon ng buhay, ituloy mo lang kasi naniniwala talaga ako na ang swerte panahon yan. Kung hindi para sa'yo ngayon, huwag kang sumuko kasi natin din yung araw na aayon din sa'yo ang panahon.